di ko'y hindi nilahad sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na.
Make it Christmas with beefy, saucy, bigam ng ulam, Jollibee Burger Steak. Karapat dapat lamang purihin ang ating Diyos na buhay. Ang ating ina, si Mariang Birhen, ay napakabuting ina. Isang ina na nagpapakita ng kababaang loob. Isang ina na nagmamahal ng totoo sa kaniyang anak. At isang ina na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga oras na ito, tayo po'y magpuri, magpasalamat, makinig ng mabuting balita, magnilay, at sa tulong ng Diyos ay ating sa buhay ang magandang balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga na napakabuti mo. Ang puso po namin nagpupuri sa oras na ito, sapagkat Ikaw, O Diyos, ay patuloy na nagkakaloob ng habag, pag-ibig. Kahit sa social media, ay patuloy mong ipinadadama sa amin ang iyong mga pangaral mula sa iyong mga mapagmahal at mapagligtas na mga salita. Ang salita mong makapangyarihan, ang salita mong nagbibigay buhay sa amin. Lord, nawa sa mga oras na ito, ay puspusin mo kami ng Espiritu Santo. Lumapit po tayo na may kababaang loob sa ating Diyos, manalangin, humingi ng kapatawaran, upang magbinhi ang Diyos sa ating puso ng isang aral na magagamit natin bilang pagkain spiritual. Ama, hayaan mong ang iyong kapangyarihan ay lumukog sa akin, ang iyong banal na Espiritu. Pagkalinisin mo po ang aking puso at isipan. Tawarin sa aking mga pagkukulang, sa aking mga kasalanan, sa aking mga kahinaan, Lord. At sa oras na ito ay kalakasang spiritual ang hinihingi ko po sa iyo. Ang karunungang mula kay Solomon ay pagkaloob mo po sa akin. Ang discernment, ang mga bunga ng banal na Espiritu, kamukha ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, Lord, pagpipigil sa sarili. Bigyan mo po ako ng kababaang loob na may taas ang iyong pangalan at gamitin lamang ang aking tinig na pinapahiram mo upang ikaw ang marinig ng bawat isa. Ang marinig ko, Lord, ang mensahe mo, Panginoon. Ganyan din ang panalangin ko sa makakarinig ng Tuesday Catholic, Lord. Touch them, O Lord. Focus on your message. Ang lahat ng dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mga
Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Judea kung saan nakatira sina Zacarias. Pagdating niya sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth at malakas niyang sinabi, "Higit kang pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae, at pinagpala rin niya ang magiging anak mo. Isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Nang marinig ko ang pagbati mo sa akin, gumalaw ng malakas sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko. Mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, Buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ang Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang awit ng pagpupuri ni Maria. At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen.
Amen. So, maraming salamat sa mabuting balita na binasa natin kanina. Ito'y tungkol sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Amen. So, tunay nga na ang Panginoon ay nagbibigay ng mensahe sa atin. Okay, so pag nilayan po natin ang mabuting balita na binasa po natin kay San Lucas chapter 1 verses 39 to 47. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan po ng social media. Kamukha po nitong Facebook Live. And of course, ang Facebook Live na ito ay nagsimula noong August 5, 2019. At sa awa po ng Panginoon hanggang ngayon ay ginagamit ng Diyos. Sa araw-araw nagpagpahayag ng kanyang mensahe, ng kanyang mabuting balita. Dapat nga po talaga na tayo ay laging may desire na makarinig ng gospel everyday. Huwag po tayo makontento na every Sunday lang tayo nakakarinig. Hindi naman po tayo nagkakasala every Sunday lang. Monday to Saturday, 24 hours, no? Nandiyan po lagi yung pagkakataon para tayo po ay magkasala. So, sana po, bigyan po natin ng puwang sa ating mga puso ang bawat araw na nakakarinig tayo ng gospel. Amen. So, ituturing po natin itong pagkain espiritual na dapat lamang nating bigyan ng oras sapagkat ang totoo naman po natin talagang kalaban sa panahon na ito ay alam niyo na yung spiritual battle. Araw-araw tayo, no, minuto, meron tayong digmaang spiritual na mas pinakamatinding suliranin na hinaharap natin, no, ng bawat kaluluwa. Kaya dapat lamang na nagbababad tayo sa salita ng Diyos. Kasi, minsan nga, meron ka ng paglilingkod sa Panginoon, nagkakasala ka pa rin, di how much more pa kung hindi ka lumalapit sa Diyos. Mas madali yung magkamali, magkasala. Pero, purihin natin ang Panginoon sapagkat habang buhay tayo, nandyan yung habag ng Diyos, nandyan yung kanyang pagpapatawad. Ang gusto lang ng Panginoon is buong puso tayong magbalik loob sa Kanya. No? Kamukha ng gospel kahapon na kung saan si Juan Bautista ay nananawagan na tayo'y magsisi at magbalik loob na sa Panginoon. So, dapat lamang po na binibigyan natin ng oras, no? Hindi naman humihingi si Lord ng napakahabang oras para tayo makinig sa mabuting balita. Yung quality of time, no? Hindi ka man makanood
ng live, pwede ka namang mag-replay, no? Kasi, pwede naman yung tingnan, no? I-search sa Facebook ko, no? Sa timeline ko, or kaya sa YouTube channel ko. So, nandun lang po dapat yung desire natin na makarinig ng mabuting balita. Sapagkat sa panahon pong ito, ay nako, napakaraming bad news. Magbukas ka ng TV, ng radio, tumaas ang bilihin, may pinatay yung ganito, may nakulong na ganito, giyera sa Israel. Hindi ba bad mood yun na pagkagising mo sa umaga puro masasamang balita ang naririnig natin sa mundo. So, dapat hindi nawawala ang mabuting balita sa atin. Sapagkat yun ang kinakailangan talaga ng tao sa panahon na ito. Sapagkat Jesus will come anytime. So, bilang mga Katoliko, siya nga po pala, ako si Sister Angelica. Ako po'y taga Bulacan. Isa po akong Katoliko. And of course, ako din po ay member ng CALAP or Catholic Lay Preachers of the Philippines, kung saan ang mga iba't ibang mga ngaral na Katoliko sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay nagsama-sama sa pangalan ng Panginoong Jesus. And of course, ako po naatasan ng ating Diyos na maging kanyang abang lingkod na maghatid ng mensahe ng Diyos. Kaya sana po, habang pinapakinggan nyo itong Tuesday Gospel, December 12, 2023, ay isipin nyo na ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Kahit ako nagsasalita, nakikinig ako sa Diyos. Diba sa simbahan, ang pare ang ginagamit ng Diyos para maging instrumento. Dalhin ang kanyang mensahe. So, hindi naman bababa si Jesus Christ uli dito para siya yung mag-gospel. So, lahat po tayo makasalanan. Lahat naman po ng mga ginamit ng Diyos, na mga propeta, hari, no? Na God's messenger, no? Mga makasalanan, no? Na nagbalik loob sa Diyos. So, sana po yung desire, wag mawala po yun. Amen. So, balik po tayo doon sa gospel. Since malapit na po ang Pasko, lang araw na lang, magpapasko na, no? Taon-taon, inaalala natin yung kakatawang tao ng Panginoong Jesus, no? Yung pagpunta niya rito sa mundo. Para ano? Para tayo'y paglingkuran. Remember that, ha? Ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinadala niya, no? Ang kanyang bugtong na anak, upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba? Mapapawaw ka. Mapapasana all ka na, ganon ako kamahal ng Diyos. Sino ako? Sino ka? Lahat tayo makasalanan. So, makasalanan tayo, niligtas tayo ng Panginoong Jesus. Pero hindi tayo dapat manatili sa pagkakasala. Sapagkat buhay ng Panginoong Jesus ang kanyang inialay. At yun nga, itong pong darating na Kapaskuhan, pag-alala sa muling pagsilang ng ating Panginoong Jesus, na napakasimple ng kanyang pagdating. Sa sabsaban siya isinilang, isang sanggol na punong-puno ng kabanalan, walang puwang, inosente. Ang senaryo ay sabsaban, nandun yung mga magpapastol, mga hayop, nasa damo lamang, dayami. Amen. Ganyan naging kasimple, kababa ang senaryo ng pagdating, pagsilang ng Panginoong Jesus. So, pero ngayon po, mag-focus tayo sa gospel, which is tungkol sa ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. So, si Maria, o si Mama Mary, siya po yung ina ng ating Panginoong Jesus. Siya yung napili ng ating Ama na, di ba, bedasal na abang Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Sa dinami-dami ng babae na nag-exist sa mundo at mag-e-exist pa sa mundo,
Tanging si Mama Mary lang ang pinagpalang bukod tangi. Sapagkat hindi naman kukuha ang ating amang Diyos ng, syempre maraming babae, whatever, ng makasalanan. Kundi talagang preserve niya si Mama Mary. Kasi talagang, yun ang magdadala sa sinapupunan niya through the Holy Spirit. Amen. So, sa ating faith as Catholic, maraming magtatanong, paano naging virgin? Naging nanay. Diba? Nagkaanak, no? Siyempre, tayong mga ina, pag tayo nagkaanak, tayo virgin. Kahit hindi ka pa nga nagkakaanak, basta nagalaw ko, hindi ka na virgin. So, tapos, paano pinanganak? Cesarean pa o normal? Mapasok sa isip mo yung gano'n, no? Pero that's the mystery of our faith. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Maraming question sa mind natin about our faith as Catholic. But remember this, no? Bilang isang mga tao, tayo limited lang yung ating kaalaman. Amen? Limited lang yung ating kaalaman. But the fact na kung may question tayo kay God, lalo na kung nagdadaan tayo sa pagsubok, alam niyo kung anong pwede natin gawin? Trust the Lord. Trust the Word of God. Just say yes. No more, no less. Kamukha lang ginawa ni Mama Mary. Sinunod lang niya ang mensahe ng Anghel Gabriel na ikaw ang napili na magiging ina ng tagapagligtas. Amen. So, sa buhay po natin, naririto tayo para maglingkod sa Diyos. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Anak siya ng Diyos, abay masarap na sana ang buhay niya sa langit. Bakit pa siya papayag na magkatawang tao, tapos gagawin naman niya lahat ng kabutihan, magangaral siya ng salita ng Diyos, magpapagaling siya ng mga may sakit, magkakasa-out siya ng mga demonyo, at magbubuhay siya ng mga patay. Pagkatapos at the end, ipapako sa krus. Naglingkod sa atin ng Panginoong Yesus. Kaya tayo ngayon ay may malayang desisyon, choices, free will to glorify God. Lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. Kung hindi ginawa ni Kristo yon, tayo makakalapit sa Ama. Kasi wala nang iba pang kordero na pwedeng ialay, kundi ang Panginoon lamang. Amen. So, si Mama Mary is the perfect example ng isang humble servant. Bago pa naging servant ng Panginoong Jesus, yung kanyang 12 mga alagad, andyan na si Mama Mary, the first servant of Jesus Christ. Saka nakakita, no, nanay siya naging servant sa anak. Napaka-baba ng kalooban ng Panginoong Jesus, ng Mama Mary. Tayo mga parents, no, mother, father, tatay, nanay, papa, mama, daddy, mami, ang tawag. Paano ba tayo mag-serve sa ating family, sa ating mga anak? Ano ba tayo? Yung tatay ka ba na masyadong mataas ang pride? Yung sinabing pag sinabi ko, gagawin. No. As a parents, as a mother, mother na lang, since si Mama Mary naman ang ating pinag-uusapan, kailangan lagi tayong humble sa ating mga anak. Na kapag meron silang gustong i-voice out, listen to them. Huwag mong i-insist na, nanay ako, no? Ito yung utos ko, masusunod to. No. Sa panahon ngayon, meron na tayo tinatawag na freedom of expression. Kung alam natin, no? Alam ng mga anak na gusto din nilang i-voice out yung kanilang pananaw, kasi iba ng panahon ngayon, Iba na talaga, no? Let them be. Pero, lagi mong ipakita sa kanila na mababa ang kalooban mo na, anak, problema ba? Anak, anong gusto mo? Kaya ngayon ng mga kabataan, malayo sa mga magulang, mas close pa sa mga barkada, kasi hindi tayo nagkakaroon ng, hindi natin pinapadaba, maybe as a mother na isa kang ina na pwedeng pagsabihan ng mga problema, isa kang ina na pwedeng maging kaibigan, isa kang ina na pwedeng kang lapitan anytime na hindi mo huhusgahan, isa kang ina na nagmamahal.
Yun dapat ang makita sa atin, ng ating mga anak. Most especially, kung tayo ay mother. Because mother, ang ilaw ng tahanan. At sa ating pananampalataya, ang tinuturing nating ilaw ay ang Panginoong Jesus. Iniilawan niya tayo ng kanyang mabuting balita. So as a mother, no, si Mama Mary, ganyan naging service niya kay Jesus Christ. Pinalaki niyang talagang may takot at pag-ibig na malaking-malaki ang Panginoong Jesus sa ating Ama sa langit. At ganun din tayo bilang mga ina. We serve as the light sa ating tahanan. Dapat number 1, pinapalaki natin ang ating mga anak sa aral ng Diyos. Yan ang pinakamahalagang maipamamana natin sa kanila. Ang malaman nila, ang utos ng Diyos, upang matuto nilang mahalin ng Diyos, sundin ng Diyos. Hindi ka na mamroblema na kahit wala sa paningin mo ang anak mo, sigurado ka na hindi siya gumagawa ng kapalpakan. Kasi alam niya na, dala-dala niya si Kristo sa kanyang puso. Kung hindi natin pinapalaki ang ating mga anak, most especially yung mga apo, mga lolo at lola na nag-spoil, huwag palalakahin ang mga apo na spoiled. Lalo na sa panahon ngayon na very, very high-tech ang technology. Ang mga bata noon, no, tayo, no, naglalaro sa labas, pinagpapawisan, patintero, luksong baka, luksong tinik, Chinese garter, ay naranasan ko yan. Hindi ko ipagpapalit ang aking kabataan sa panahon ngayon na noon ang kabataan, sige, labas. Sabi ng mga magulang, sige, labas, no, nanay, para makagawa ako ng ng trabaho, ng gawaing bahay. Amen. Pero ngayon, baliktad na eh. Ang mga bata ngayon, nasa loob ng tahanan. Bakit? Takot na yung mga magulang sa mga krimen, sa mga pwedeng makidnap, sa mga virus, no? Ang mga nanay ngayon, lola at lola, sige anak, apo, ang alcohol ka dyan, no? Masyado tayong malinis, physical. Pero, nalalaman natin na magkaiba na talaga ang aral na ibinibigay ng mga magulang, lalo na ng nanay sa panahon ito. Kaya nga sabi ko, ina-advise ko yung mga lolo, lola, mag-ingat kayo sa mga apo nyo. Kasi pwede kayong mabaliktad ang sitwasyon. Yung kayo ang susunod sa apo nyo at hindi yung apo ang susunod sa inyo. Sapagkat ang mga kabataan ngayon, matatalino. Ewan ko bakit ganun katalino. Siguro sa mga kinakain na puro instant. Sa mga formula ng gatas na ewan ko na ba. Amen? Kapag sinabi mo sa anak mo o sa apo mo, huwag kang pupunta dyan. Kailangan maging firm ka. Kung sinabi mo lang, huwag kang pupunta dyan, madidisgrasya ka, pupunta. Hindi ka sinunod. Tapos tatawa-tawa ko, ano ko na muna, ang cute-cute talaga nitong baby ko, itong apo ko. Patay na tayo dyan. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo kayang disiplinahin ang iyong apo. Discipline them. Sa pamamagitan ng pagpapalaki sa aral ng Diyos. Tayo yung ilaw kamukha ni Mama Mary, tayo yun Bago naging ilaw ang Panginoong Jesus, si Mama Mary na Amen. So, ito pong pagdalaw ni Mama Mary kay Elizabeth. So, anyway, si Elizabeth naman ay mag-ano yan itong kanilang magiging anak na si Jesus. Kasi nagkasabay sa pagbubuntis si Mama Mary tsaka si Elizabeth. Si Elizabeth ang asawa ni Zacarias. Okay? Siya yung nanay ni Juan Bautista. So, magpinsan si Juan Bautista at saka si Jesus. So, dumating yung time na pareho silang buntis at dinalaw. Si Mama Mary mismo ang pumunta sa tahanan ni Elizabeth para to'y dalawin. Okay, punta muna tayo sa physical na pagpapaliwanag. Pagdalaw, visitation. Kamusta na ba? Pag narinig nyo ba yung salitang visitation o bisita naman ako sa inyo, dalaw naman ako sa bahay nyo, pwede ba? Anong gagawin natin? Dalawang way yan, Maaring ikaw ang bibisita sa isang lugar, sa isang tao. Usually, ano ba yung mga binibisita natin?
kapag may birthday, may mga okasyon, or kaya binibisita natin yung ating may sakit sa ospital, binibisita yung lugar o magandang lugar na o tanawin, o binibisita mo yung mga biyenan mo, binibisita mo, marami, no? Maraming dahilan, maraming mga dahilan at mga tao, lugar, pangyayari na pwede nating bisitahin. At pwede din na sila ang bumisita sa atin. O, halimbawa, yung kaibigan mo, matagal na kayo hindi nakikita, sasabihin, pwede bang bumisita sa bahay nyo? O kaya, isang grupo, sabihin, bisita naman kami sa bahay nyo, mag-Bible study kami. O kaya sa mga simpleng bisita, may magpapaalam sa'yo na, pwede bang bisitahin namin yung may sakit na nanay mo? Maraming form ng bisita. Pero, ang point doon, okay, nalobat. Asan kaya yung ko? Wait ha. But the point there is, nalobat ko yung cellphone ko yun. Ang point doon, yung pagbisita, meron yung purpose. Hindi ka naman siguro basta-basta pupunta sa isang lugar kung walang dahilan. Merong dahilan kung bakit po tayo ay bumibisita sa isang lugar. Amen. So, nagharap naman ako ng extension. So, kayo po, pagka gusto nyong bumisita sa isang lugar, isang tao, nagpapaalam po ba kayo? Or kung kayo naman ang bibisitahin, ano naman ang ginagawa nyo pong paghahanda? Ano naman po yun? Wait lang po. Yan. So, pasensya na kayo sapagkat ganyan talaga pag live, yung mga unexpected na nangyayari. Minsan mahina yung internet, minsan nalulobat. Amen. But ang mahalaga, willing po tayong makinig sa mabuting balita. Ayan. Okay. So, ang pagbibisita ay may mga dahilan. At yun nga, sabi ko kanina, paano kung halimbawa tayo yung tatanggap ng bisita? We are, as a Filipino, talagang po tayo ay tinatawag na hospitable. Yung hospitality, hindi nawawala po sa atin yan. Nandiyan, ay, bibisita yung matagal ko ng kaibigan from abroad. Ay, lalabas na yung mga tinago-tagong mga bagong plato, pinggang, kutsara, baso, sa platera. Nandiyan maglinis na ng bahay. Nandiyan magluto na ng masarap. Nandiyan ng, diba, may paghahanda. Amen. So, ano mas maganda? Yung binibisita ka o ikaw yung bumibisita? Usually, pagka ikaw ang binibisita, mas ikaw yung aligaga. Okay? So yun po yung ibig sabihin ng pagbisita sa ating mga sa tao. May paghahanda, may pagtanggap, may kagalakan. Ayun, dapat natutuwa ka. Kaya mo nga pinaghahandaan yung darating mong bisita kasi welcome siya. Welcome siya sa bahay nyo. Welcome siya. I don't think so. Kung hindi mo gusto yung bisita, baka pagsarahan mo ng pinto. O hindi mo paghanda. O hindi mo harapin. Amen. So, in the spiritual aspect naman po ng message ng gospel natin ngayon, ay focus tayo dun sa pagbisita ni Maria kay Elizabeth. Okay. Alam po nyo, itong senaryo na to na binisita ni Mama Mary si Elizabeth is may mensahe sa atin. Look, si Mama Mary, malaki ang respect natin. Kasi siya yung naging ina ng ating Panginoong Jesus. Nakita natin yung kanyang pagpapasakop. Na kahit siya'y dalaga, hindi pa siya kasal kay Jose, nagulat siya na, ako ang magiging ina. At ako'y maglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Pero at the end of her statement, yes, mangyari nawa ang kalooban ng Diyos sa akin. Saan ka nakakita na malaking kahihiyan yun sa panahon nila? Dalaga ka tapos bubuntis ka, di ka pa kasal. Ay, maraming marites noon pa. Pero walang pakialam ang Panginoong Mama Mary sa mga kahihiyan na yan. Basta sinabi ng Ama sa langit, gawin mo to, gawin mo yan. 100% ang kanyang free will ay ibinibigay niya sa Diyos. Ganun sana tayo, no? Pag may utos ang Diyos, tayo ay 100% na sumusunod. Ang kaso, hindi eh. Hindi na nga tayo sumunod. Marami pa tayong katwiran, marami pa tayong gusto. Nilalabanan pa natin yung salita na sinasalungat pa natin. But of course, si Mama Mary, makikita mo sa kanya yung humility. Pwede nga siya magmayabang kung gugustuhin niya eh. Bakit? Ako yung magiging ina ni Kristo. O wala ako. O di, wala magpapapako sa krus para maligtas kayo sa mga kasalanan, no? Pwede siya maging mayabang. Pero hindi lang ipinakita ni Mama Mary yung kababaang loob. At itong sa pagbisita niya, pagdalaw niya sa tahanan niya, Elizabeth, nagpapakita na ng kababaang loob niya. Sa paanong paraan. Siya ina ng Diyos. Sabi ko nga, respected ang isang Mama Mary. Sino tayo para dalawin ng Diyos? Anong ibig ko sabihin? Ina siya ng Diyos, pero siya pa yung dumalaw kay Elizabeth. Di ba dapat si Elizabeth ang dumalaw sa kanya? Kasi malaki yung pagpupuri ni Elizabeth kay Mama Mary kasi alam niya na siya yung magiging mother of Jesus Christ. Pero baliktad eh. Si Mama Mary ang dumalaw kay Elizabeth. Sa buhay natin, lagi tayong dinadalaw ng Diyos. Laging gusto ng Diyos na tayo'y bisitahin. Sa paanong paraan? Kamukha nito, mga Facebook Live, mga online gawain, na everyday, pwede tayo makarinig ng mensahe ng Diyos. Ang tanong, kumakatok na nga ang Panginoon sa puso natin. Sinasabi ng Panginoon na magbasa ka ng Bible everyday, magdasal ka everyday, magsimba ka tuwing linggo, makinig ka ng mabuting balita everyday. Kasi as Catholic, talaga namang everyday ang gospel sa simbahan eh. Di ba? Usually, alas 6 ng umaga. Ito ay form ng pagbisita ng Diyos sa atin. Kamukha nitong Facebook Live, kamukha nitong Word of God. Hindi lang to ha. Punta kayo sa YouTube, ang daming mga pare, preachers, maday, na ginagamit ang Diyos na everyday gospel na pwede natin pakinggan. Visitation. Spiritual visitation. Ang tanong, pinagbubuksan ba natin? O mas okay pa sa atin yung manood sa YouTube ng kung ano-anong walang kwenta? Amen. Ito po isang online piging na kung saan ang handa ay hindi pagkain pisikal, kundi pagkain spiritual. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, everyday pala kapag ako ay nagla-live, kami nagla-live ni God, bumibisita pala siya sa cellphone mo. Bigla siya nagbibigay ng notification. Ting! Yan yung cellphone, no? Visitation pala ng Holy Spirit yun. Sinasabi na, oops, 24 hours, pick mo naman ng time ang mabuting balita kasi dami ng bad news sa mundo eh. Amen. Sino tayong mga tao na makasalanan? Ikaw, ako, lahat tayo everyday nagkakasala. Tayo pa yung binibisita ng salita ng Diyos through social media na kung saan napakadali na ginagawa ng Diyos na makarinig tayo ng mabuting balita, na matamnan ang ating mga puso ng mabuting balita. Kasi nga, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Maglalaho ang lahat dito sa mundo. Pero kahit isang letra ng salita ng Diyos ay hindi. Pero ilan lang ang nagkaka-interes na makinig ng salita ng Diyos. Kapag hindi
natin ginagawa to, ano ang naririnig natin everyday? Salita ng mundo. Gumanti ka. Minura ka, murahin mo din. Pinagtaksilan ka, taksilan mo din. Pinatay yung aso mo, ay patayin mo din yung aso niya. Yan ang salita ng Diyos. At ang salita ng mundo na pinaghaharian ngayon ni Satanas. Kaya kung babad na babad ka sa social media, kung ano-anong napapanood mo, lalo na yung mga vloggers na sikat, mga artistang sikat, politikong sikat, na ang mga content nila, pang mundo, patay tayo dyan. Tapos follower ka pa. Tapos lagi ka pang nagko-comment, nag-share ng kanyang content. Yung pala, hindi mo napapansin, ginagamit siya ng demonyo to spread bad news. Hindi good news. Amen. Sapagkat sa panahon na ito, since fast technology tayo sa social media, ang bilis din gumawa ng kasalanan. Isang pindot mo lang. Unlike sa panahon ng Panginoong Jesus, na kailangan pa niyang maglakad, umakyat ng bundok, sumakay ng bangka para pumunta sa kabilang ibayo, walang payong, nakasandalyas, ang init ng damit. Bago niya mahayag ang mabuting balita. Tayo nakaupo ka na lang dyan. Nagkakape ka ba ngayon? Naghuhugas ka ba ng plato? Naglalaba? Nasa sasakyan ka ba ngayon? Amen. Pero di natin magawa, i-share ang gospel. A visitation to ni Lord sa ating mga puso. Amen. Tayong mga makasalanan, kinakatok tayo ni Lord. Binibisita niya, kamusta na ba? Problemado ka yata ngayon Ano ba yan? Pera ba yan? Broken relationship May problema ka ba sa boss mo, sa mga anak mo? Binibisita tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Huwag natin kakalimutan na hindi lang tayo nabubuhay sa mundong ito para kumain, magtrabaho, mag-aral, mangarap, bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Mga temporary lang yan. Lahat ng meron tayo, pinapahiram lang ng Diyos. Kaya binibisita niya, kamusta na yung pinahiram ko sa iyong anak? Kamusta na yung pinahiram ko sa iyong negosyo? Kamusta na yung pinahiram ko sa iyong buhay mo? Nagagamit mo ba to glorify God? Amen. Ba't tayo binibisita ng Diyos? Pwede naman tayo pabayaan Nagawa na ni Kristo ang kanyang role. Naibigay na niya ang kanyang buhay. Tapos nakwento. Kasi hindi ganun Ibinigay ng Ama ang anak para sa ating mga walang niya. Ibinigay naman ni Kristo ang banal na Espiritu bilang patnubay sa atin. Para kahit nasa langit na siya, merong pumapatnubay sa atin. Sapagkat bilang Katoliko, meron tayong isang Diyos sa tatlong persona. Ang Diyos Ama na lumikha, ang Diyos Anak na tagapagligtas, at ang Diyos Espiritu Santo, the Sanctifier, ang patnubay. Lahat yan binibisita tayo ng iisang Diyos. Kasi ayaw tayong mapahamak. Kasi Jesus will come anytime, parang magnanakaw. O kung hindi ba natin maabutan yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, Jesus will come through death, sa pamamagitan ng kamatayan. Pwede tayong mamatay anytime. Cannot be sure na, mamubuhay pa ako ng 30 taon, bata pa ako. Dami ko pa pera, lakas-lakas ko pa. Diba? Minsan nga yung kapitbahay mo, magugulat ka patay na. Kausap ko lang yung kahapon Kaya binibisita tayo ng salita ng Panginoon. Upang sa ganon, mapaalalahanan tayo na ang mundo sa panahon ngayon ay marami na ang naglaghanap ng mga kasalanan na magdadala sa atin sa espiritual na kamatayan. Ang tao ay binubuo ng katawang lupa, kaluluwa at espiritu. Binibisita ni Lord yung ating katawang lupa. Kamusta na ba? Healthy ba? O puno na ng sakit dahil sa mga bisyo? Alak, sigarilyo, drug addict na, kinakamusta ng Diyos? Ano na bang nangyari? Isinilang kang babae. Ngayon ba't ganyan tsura mo? Macho ka pa kay Pacquiao.
Binibisita ka. Yung physical mong katawan. Isinilang kang lalaki. Kasi gusto ng mama, papa mo, I want a baby boy. I want a baby boy. Tapos ngayon, kamusta na? Binibisita ni Lord. Takaba na ng buhok mo. Ba't mas sexy ka pa sa nanay mo nung dalaga? Amen. Bakit ginagawa ng Diyos itong pagbisita na to? Spiritual visitation. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Binibisita niya yung ating, yung pinahiram niyang buhay sa atin. Yung mga pinagkatiwala sa atin. Kasi wala man tayong pag-aari sa mundo eh. Mahirap pa tayo sa daga. Kahit ikaw yung pinakamayaman, mahirap ka sa daga kung wala ka namang kayamanan mula sa Panginoon. Hindi mo siya minamahal ng lubos. Kinakamusta ngayon ng Diyos? O, kamusta naman ngayon? Yung espiritu mo. Yung kaluluwa. Yan ang pinakamahalaga na dapat natin pinaghahandaan kapag bumibisita sa atin ang salita ng Diyos. Kasi ang katawang lupa natin mamamatay. Saan tayo pupunta? Kung naniniwala tayong may langit, dapat ang mga ginagawa natin ay makalangit. Amen. May mga bagay na hindi natin may paliwanag sa ating buhay, pero hayaan natin ng Diyos ang magpaliwanag sa atin nun. E paano natin ba iintindihan ang kalooban ng Diyos kung hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos? Kapag sinabi ng Diyos na punta sa kanan, sa kaliwa tayo pupunta. Pag sinabing diretso, tayo bumabackward. Masyado na nating inabuso ang ating free will. Imbis na God's will. Amen? Sapagkat hindi pwedeng maging lingkod ng Diyos. Kamukha ni Mama Mary. Hindi siya pwedeng maging lingkod ng Diyos. Hindi siya pwedeng maging ina ni Kristo kung siya ay hindi magpapasa ng kanyang sariling krus. Hindi niya kakalimutan yung kanyang sarili. Dapat mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa kanyang asawa, anak, pamilya, kaibigan. Amen. Binibisita tayo ng Diyos. Hello. Mamaya mamamatay ka na. Mamaya darating ng Panginoong Hesus. Binibisita tayo. Pinapaalalahanan tayo. Kasi kahit matatanda na tayo, we're just growing up by age. 50, 25 years old, 60, senior, pataas. Tumatanda lang tayo sa edad, pero hindi tayo nagmamature spiritually. Para pa rin tayo mga baby na kailangan bigyan ng gatas, mga soft food pa rin. Kailangan, habang tayo tumatanda, nagmamature din yung ating relasyon sa Diyos, yung ating maturity. Hindi na yung senior citizen ka na, ang dami mo pang kaibig, ang dami mo pang kaaway. Eh, pag senior citizen ka na, medyo magbati-bati na kayo. Mahirap mamatay na may galit sa puso. Huwag natin ipagdamot ang pagpapatawad. Kasi pinatawad tayo ng Diyos. At sabi sa Mateo, ang hindi nagpapatawad sa kapwa, hindi patatawarin ng Diyos. Sapagkat kung anong takalan na ginagamit natin sa ating kapwa, eksakto, yun din ang gagantin sa ating Panginoon. Amen. So, kapag may dumadaan sa inyong newsfeed, notification ng live, Facebook live, yun, patuloyin natin ang Panginoon. Makinig tayo. Wala namang mawawala eh. Sa pakikinig, nagsisimula ang pananampalataya. Eh, kung wala na tayong naririnig tungkol sa salita ng Diyos, ay, nako, matakot tayo. Kasi iba na talaga ang feed ng social media ngayon. Yung mali ginagawa ng tama ng mga taong nagko-content just to glorify yung sarili nila. Hindi si God. Kaya maingat tayo ng mga fina-follow nating tao, nilalike natin, kino-comment natin. Well, ako, pasensya na kayo, prangka talaga akong tao. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kasi ganyan naman ang Diyos eh. Huwag natin sasabing judgmental ang mga preachers, ang mga priest. No. Kung judgmental sila dahil pinapahayag nila ang mabuting balita, eh sabihin na natin na si Kristo ay judgmental. Dahil yun ang ginawa niyang paglilingkod sa atin. Wala siyang ginawa, kundi sabihin ng salita ng Diyos, pangaral ng salita ng Diyos, eh judgmental pala sa Panginoong Hesus eh. Hindi. Ito'y mapagmahal na mensahe ng isang ama na nagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kasi hindi na tayo nakikinig sa ating nanay, sa ating tatay. Wala na nangangaral sa atin. Wala na nag-remind sa atin na, uy, tama na yan. Tama na yung galit mo, magpatawad ka. Wala na eh. Kaya dapat tayo na yung naghahanap, no? O sabi ko, binibisita tayo ng salita ng Diyos. Tayo din bumibisita. Tayo na yung mismong kusang gumagawa ng paraan. Ano bang gospel ngayon? Buksan ko nga ito sa YouTube. I-type ko yung date ngayon. December 12, 2023, gospel. Oh. Lalabas na kaagad dyan sa Google.
O kaya, ito, kaibigan ko si Sister Angelica, araw-araw itong nag-gospel, buksan ko nga ngayon. Amen. Kasi, ito'y, tayo naman yung kusanan eh. Kasi pagka doon na yung desire mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo na hihintayin na may lumabas dyan sa notification mo. Ikaw na yung magsisearch, ikaw na yung maghahanap. Nauuhaw ka na sa salita ng Panginoon. Sapagkat tayo ay dapat mabuhay, hindi lang sa nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. You should live by faith, not by sight. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Nakakalakad nga tayo, nakakakita tayo. Bulog naman tayo spiritual. Paralyzed naman tayo spiritual. Wala nga tayong ketong. Kamukha ng pinapagaling ng Panginoong Jesus noon. Pero may ketong naman tayong spiritual. Na unti-unti, di ba yung ketong, kinakain nyo yung laman hanggang sa maputol na yung kamay mo? Ganun tayo. Meron tayong spiritual na ketong na hindi natin napapansin. Unti-unti na palang kinakain ng diablo, na kasalanan, yung ating pag-ibig, kapayapaan. Mixing tayo, wala na pala tayong peace of mind, wala tayong kapayapaan. Amen. Kaya marapat lamang na tayo ay magbisita sa salita ng Panginoon. Ano pa yung pwede natin gawing pagbisita spiritually? Huwag ka ng Bible. Dapat bilang mga Katoliko, mga kapatid, sa bahay nyo, dapat may altar. Makinig ha? Makinig ang may pandinig. Usually, pag ginagamit ko yung salitang yan, so importante yung message ni Lord. Kahit ano pang laki ng tahanan mo, malaki man yan o maliit, lalo na kung malaki, no? Maglaan ka ng lugar na tinatawag na altar, na kung saan meron kang tatlong mga bagay. Nagpapakita ng pananampalataya natin bilang Katoliko. May crucifix, may Bible, may rosary. Amen. Baka naman yung bahay mo punong-puno ng mga iba't ibang appliances. Tapos walang altar. Even a simple. Kasi kahit nasa loob ka ng tahanan mo, pag nakita mo yung altar mo, maalala mo may Diyos pala. May problema ka, nakita mo yung altar mo, ay may Diyos pala. Eh kung walang altar yan, tapos punong-puno ka ng problema, wala ka makitang crucifix, rosary, Bible, eh baka mag-suicide ka na. Amen. Tao pa po tayo. Hindi natin ina-idol ang mga santo. Hindi po. Huwag po tayo maniniwala dyan kapag iyan ay pinapangaral ng ibang sekta. Tayo ay tao pa. Pag nakita natin yung santo ni Luis Lorenzo, nagre-remind sa atin ng ang kanyang marugdob na faith na hindi niya iiwanan para sa Diyos. Kapag nakita natin ang larawan ni Mama Mary, maaalala natin yung kanyang pagpapasakop, yung kanyang humility. O nakikita natin yung crucifix ni Kristo, naalala natin ang pagbibigay niya ng kanyang buhay. Kasi yung mata natin, magpapaalala sa atin yun. Hindi pa tayo espiritu. Okay? So, pagbisita, no? Dapat, kung hindi ka pa talaga sa Panginoon, bisita muna. Sige, everyday, no? ng gospel, through Facebook Live, through YouTube. Then, kapag naandun na yung desire mo pakikinig, darating ang time, hindi magiging kompleto ang araw mo pag hindi ikaw ang bibisita to search the Word of God for the day. Amen. Bakit nga ba? Si Maria ay bumisita. Balik tayo doon sa senaryo, no? Kay Elizabeth. Ano ang naging tugon ni Elizabeth nung makita niya si Maria? Nagalak. Sobrang joy. Amen. Sana gano'n, no? Kapag tayo binibisita ng salita ng Diyos, ang nararamdaman natin, peace of mind, joy, nakakalimutan natin yung problema natin, or may problema man tayo, naaalala natin na mas malaki ang Diyos kaysa sa problema. Naaalala natin na, ang problema may katapusan. Basta nandiyan ang Panginoon. So may kagalakan, no? Libre yan eh. Yan ang hirap sa atin eh. Gusto ipon tayong bumili ng mamahaling cellphone, mamahaling laptop, kumain sa mamahaling restaurant. Pero ang libre, ang salita ng Panginoon, ang bunga ng mga banal na espiritu, the love, the joy, the peace of mind. Free eh. Ang hangin, libre. Ang araw, libre. Pinapasikat sa mabuti sa masama. Pero kung minsan, kung pa libre, yung pang binabaliwala ating mga tao. Libre pero priceless. Hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Yung peace of mind. Hindi kaya patabusan, kahit mag-ipon ka pa buong buhay mo, pag-ipunin pa lahat ng pera sa buong mundo, hindi kayang bilhin nun yung love, yung joy, yung self-control. At yan ang meron si Mama Mary.
Kaya nung makita siya ni Elizabeth, galak na galak. Nagkagalaw yung bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Ganun ba ang nararamdaman natin kapag tayo ay nakakarinig ng mabuting balita? Masaya ba tayo or corny naman yan? Ang boring naman pakinggan yan. O ibig sabihin, pag nagsisimba ka, boring si Father. O baka pag nagsisimba ka, pag homily na, lumalabas ka, tsaka ka nagsisigarilyo, kumakain, o natutulog. Dapat may kagalakan. Kapag narinig natin ang mabuting balita, dapat there's a joy within. Amen. Dapat ganun. Ang pagbisita sa atin ng salita ng Panginoon, kamukha ni Mama Mary, nagdudulot siya ng kagalakan. Kaya malalaman natin na ang salita ng Diyos ay nakakabuti o nakakabinhi sa ating puso kapag meron tayong joy. Yung pag narinig mo yung mabuting balita, halimbawa, ibigin mong yung kaaway, ay, may joy. Okay, gagawin ko yan. Tumulong ka sa iyong kapwa, ay, gagawin ko yan. Pasaya ka. Actually, beyond the words of happiness, joy. Iba kasi yung joyful kaysa sa happiness. Yung happiness, masaya ka lang kapag nakuha mo yung gusto mo Pero yung joy, kahit hindi mo nakuha yung gusto mo, nandun pa rin yung kagalakan mo. Amen. Dapat ganun Nagkakaroon tayo ng preparation. So everyday, naka-schedule na sa'yo, makikinig ako ng mabuting balita. Kung hindi ka talaga nagbabasa ng Bible, which is inutos naman yan ng Diyos na dapat araw at gabi nagbabasa tayo ng Bible. Kung gusto mo munang magsimula sa umpisa, pakikinig muna. Dapat nagpe-prepare tayo. Piniprepare natin yung ating espiritu, pinapakain din natin, no? Kasi pag hindi talagang mamamatay yan. Meron tayong dapat na spiritual connection kay God. Kumbaga sa wifi, dapat malakas yung wifi natin spiritually sa Diyos. Diba? Kasi siya naman yung pinaka-dahilan kung ba't tayo nagising kung tutusin, pwede naman hindi niya tayo gisingin na. Nung tulog tayo, wala na yung free will natin, siya may hawak. Pero salamat sa Panginoon, magkaroon tayo ng kagalangan pagmulat ng mata, pagising sa umaga. Ibig kong sabihin, magpasalamat sa Panginoon. Hindi yung nagiginising ka na nga ng Diyos, saka simangot ka pa, galit ka pa, nakadabog ka pa. Kaya naman kay Lord, no, ginising ka pa, saan hindi na lang. Hindi po ba? Binibisita tayo ng Diyos ang ating mga puso, yung ating mga ginagawa, yung ating buhay mismo. Kasi ang gusto niya, maging malinis, maging maayos ang ating buhay. Amen. Tingnan mo si Marta at saka si Maria nung binisita ng Panginoong Jesus. Hindi ba aligagang-aligaga si Marta, samantalang si Maria pinili niyang maupo sa tabi ng Panginoong Jesus at makinig. Tayo, masyado tayo aligaga sa mga ginagawa natin buong araw. Hindi masama. Gusto mo magtrabaho, mag-aral, mawala assignment, maglaba. Pero dapat nandoon yung quality time natin sa pagdarasal sa Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, sa pakikinig. Sabi ko nga, pakikinig na lang kahit anong ginagawa. Kahit nakahiga ka lang sa kama, pwedeng makinig. Kung gusto may paraan. Kung ayaw, sangkaterba, milyon-milyon ang dahilan. Amen. Kahit anong trabaho natin dito sa mundo, maubos lang yan, yung pera. Mamamatay ka, makapakinabangan pa rin ng mga anak mo, wapo mo. Pero dapat alam natin yung totoong kayamanan. At ang totoong kayamanan, salita ng Diyos. Sa talinghaga, di ba? Nung makita ng tao yung kayamanan sa isang bukid, di ba binili niya yung buong bukid? Kasi doon yung kayamanan Pinagbenta niya lahat ng ari-arian niya para mabili lang yung bukid na yun. Ganun ang salita ng Diyos. Kapag napakinggan mo na, para magkaroon ng information, then transformation, magbabago tayo, hindi ni-share to sa iba. Amen. Kayamanan to. Kayamanan ng salita ng Panginoon. Kasi ililigtas nito ang ating kaluluwa. At ang kayamanang ito ay buhay na walang hanggan. Amen. So, tayo po ay tinatawagan ng mabuting balita sa araw na ito na kamustahin tayo ng Panginoon. At kamusta naman tayo sa harap ng Panginoon? Tayo ba'y nagiging kalugod-lugod sa ating mga sinasabi, ginagawa, kilos, iniisip? Yan, sa isip nagsisimula ang lahat ng kasalanan. Amen. Kailangan nating tularan si Mama Mary na bagamat siya ina ng Diyos, siya pa yung bumisita. Bagamat ang Diyos ay Diyos, pero siya pa ang bumibisita sa social media para tayo ay i-feed
ng Word of God. Maging Elizabeth din tayo na nagalak pag nakakarinig ng mensahe ng Diyos. Amen? Kapag hindi ka talaga nagagalak at wala kang time na i-search, bisitahin ang salita ng Panginoon, may pagkukulang tayo sa Diyos. Kasi tayo nabubuhay sa mundong ito, una nating trabaho, to serve God, to love God, to follow God. Kasi kung wala naman yung God na yan, naman tayo dito kaso, pinapahiram nga lang tayo ng mga bagay-bagay, tao, pangyayari, property, inaangkin natin. Hindi lang inaangkin, greedy. Sinasarili. Yung meron ka na, gusto mo pa yung sa iba. Wala tayong contentment, no? But the secret of love to God is being thankful. Magpasalamat tayo sa Diyos. Binibisita tayo ng salita ng Panginoon na malinis, banal, para sa atin. Isang amang nag-a-advise, huwag mo nang gawin yan, o itong gawin mo. Kahit paulit-ulit ang gospel sa loob ng isang taon, kasi paulit-ulit naman tayo nagkakasala. Amen. Dapat lang talaga yung desire, yung pagbabalik loob, para maging malinaw yung gospel, yung mensahe ng Panginoon. Amen. Alam nyo kasi, ang pagdalaw ni Mama Mary talagang is an honor. It's an honor. And then it's an honor to hear the Word of God. Each time na nakikinig ka ng mabuting balita, kay mapagsimbahan niya, kahit sinagsalita, basta tungkol sa Panginoon, is an honor. Sino tayo para hahinan ng mabuting balita? Open book na ang Bible. Open na. Kumbaga sa examination, andyan yung sagot. Pero alam na natin sagot, mali pa rin yung sinasagot natin. Bakit? Because darating ang panahon ng tao di na makikinig sa mabuting balita. Pakikinggan na nila at susundin na lang kung ano yung gusto nila. Hindi yan God's will. Yan ay human will. Amen? At yun ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya nga di ba sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa panonood ng social media. Baka hindi napapansin, na-feed na pala tayo ng wrong information. Na, tama na. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pangangalo niya, tama na yan. Divorce, abortion, tama na yan. Yan ang sabi ng tao. Hindi porke majority wins, tama sa paningin ng Diyos. Kaya nga dapat, diba, nare-refresh yung ating isipan sa utos ng Diyos. Para pagka nakapanood tayo, teka. Abortion, ayaw ng Panginoon yan. Amen. Binibisita tayo ng salita ng Panginoon. And we have to be, ang tawag doon, yung bang, kailangan maging tayo nga pagpasalamat sa Panginoon. Kasi tayo karapat-dapat sa simbahan nga di ba? Bago magkuha ng communion, lumuluhod tayo. After yung kantang kordero ng Diyos. Ano sinasabi natin? Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ikagaling na ako. Kapatid, hindi lang naman isang salita ang nasabi sa atin ng Panginoon sa kanyang salita Dami. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kagalingan. Ganyan ang ginagawa ng Panginoon. Kaya binibisita na tayo, baka mamaya may sakit ka ng spiritual, baka ang dami na. Baka may sakit ka ng spiritual blindness, spiritual death, spiritual ketong, leprosy. Kasi Jesus Christ is a divine healer Tayo mga may sakit tayo May sakit tayo spiritual bawat kasalanan natin. Yun ang gustong pagalingin ng mabuting balita. Maintenance dapat natin to. Ang pakikinig ng mabuting balita. Amen? And since sa ating Katoliko, ngayon po ay piyesta ng Our Lady of Guadalupe. Mga parisyon, mga pagpapakita. Sa ating mga Pilipino, panood nyo, no? Minsan, ang Pilipino masyadong fanatic when it comes to faith Minsan sa puno, may makikita nga larawan ni Kristo. Minsan Santo Niño, sumasayaw. Mga fanatic tayo sa mga ganyan But of course, mag-ingat tayo. Binibigyan tayo ng babala, ng mabuting balita, na mag-ingat tayo. Kasi marami ng fake news ngayon. Sobrang dami na. At nagagamit ang social media. Kung ano ang salita ng Diyos noon hanggang ngayon, kahit kailanman hindi magbabago.
Kaya mag-ingat tayo na may magsasabi na, kami na ang bagong sugo. Ako yung bagong isinugo na anak ng Diyos. Kami yung totoong relihiyon na dapat yung aniban. Kapatid, kailangan tayong aware sa mabuting balita. Sapagkat maraming darating sa pangalan ni Kristo na magsasabi na sila ang tunay na Mesiyas. Amen. Na ang demonyo ay magmumukhang tupa na maamo, mabait, tagasunod, masunurin. Pero yung pala, pag hinubad mo yung kanyang tupa, isa pala siyang mabangis na asong gubat. Nakalalapain tayo. Kaya nga, di ba, ang mga tupa, isang mabuting pastol, nakikinig ang tupa sa tinig ng kanyang magpapastol. Which is the word of God. Eh, kung di tayo nakikinig, ang daming may feed. Ang mundo pa naman ngayon, ang daming masasarap na mga material na bagay, pagkain, gadgets. Talagang, it's between, ang labanan dito sa mundo is between flesh and spirit. Matatalo natin ang mga kainahan natin sa ating flesh sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya kung mahina yung spirito natin sa connection sa Diyos, talo tayo. Kaya diba, naghihimagalitin tayo, manggitin. Kasi nga, likas tayo makasalanan. So, kailangan natin ang banal na espiritu para mapaglabanan yung ating mga kahinaan. Amen? Hindi ko tutusin. Tagumpay na Jesus Christ is a victorious God. Talo na si Satanas. Talo na. Kaya lang siya nananalo kasi nga yung free will natin, binibigay natin sa Kanya. Amen? So, balik tayo doon sa mabuting balita, no? So, nagalak si Elizabeth. So, dapat maging Elizabeth din tayo. Magagalak tayo kapag nasalita ng Diyos ay napapakinggan natin. Nagagalak tayo kapag nakakatulong tayo sa ating kapwa. Nakakapagpatawad tayo ng ating kapwa. Dapat may kagalakan. Amen. Peace of mind. The joy. Amen. At anong sabi pa doon sa mabuting balita? Nagpuri. Kasi alam ni Elizabeth na siya yung magiging ina ng Panginoong Yesus, na siya na yung ina. So, anong tugon naman ni Maria? Nagpuri siya. Kaya nga, di ba, ang awit na pupupuri ni Maria, anong sabi doon? Ang sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagkagalak. Kantahin natin, no? Kasi ito, usually kinakanta to sa simbahan, Galing pala sa Bible yon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Amen. So, may susunod pa doon, no? Yun. Dapat tayo'y nagpupuri sa ating tagapagligtas. Tayo'y nagagalak. Napakaraming dahilan para tayo magpasalamat, magalak, magpuri sa Diyos. Pero minsan, simpleng thank you, hindi natin magawa Bago kumain, hindi tayo nagdadasal. Form ng pagpupuri sana yun, pagpapasalamat. Na may nakain tayo, may makakain tayo. Nawawalan tayo ng time kay God. Amen. Nawawala yung pagpupuri natin sa Kanya. Sanayin natin magpasalamat lagi sa Diyos. Lalo na sa panahon ng pagsubok. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kamukha ng sinabi ng Panginoong Jesus nung tinanong sa Kanya ng mga alagad, paano ba manalangin? Of course, tinuro ng Panginoong Jesus ang Ama namin. And of course, lahat tayo, kahit naglilingkod sa Diyos, kahit pari yan, kahit preacher yan, hindi maiwasan ng problema. Hindi maiwasan ng sakit. Kung minsan, sino pa kayo naglilingkod sa Diyos, yun ang maraming sakit sa katawan. May cancer, may diabetes, bunga ng mga kasalanan ng araw na. Instead, kapag tayo nananalangin, nang may kagalakan at pupupuri sa Diyos, Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya. Upang pag dumating ang mga pagsubok na hindi ko ina-expect, handa akong tanggapin. Sa tulong mo. Lord, please increase our faith. Amen. Kamukha ni Elizabeth, ni Mama Mary, pa-increase ng pa-increase ay yung kanilang faith sa Diyos. Matanda na si Elizabeth na magbuntis.
dalaga na magbuntis si Mama Mary. Pero imbis na sila mag-back out sa plano ng Diyos, sumigi sila. Tayo, magandang plano sa atin ng Panginoon. Baback out ba tayo? O magagalak sapagkat, sige Lord, binigyan mo ako ng anak. Pambihira naman Lord, no? Sabihin na natin 10 taon ko hinintay ko yung anak na yan. Tapos ngayon mo ibinigay. Pagkatapos nakasama mo lang ng 3 taon, namatay. Umurahin mo ba ang Diyos? Hindi. Let your will be done, Lord. Maraming salamat. Tagal kong hindi nagkaanak, binigyan niyo ako at pinahiram niyo ng 3. You always be positive in every trial na meron tayo. Hindi yung pag may pagsubok tayo, hindi tayo nagagalak nawawala yung kagalakan Sinisisihan ng Diyos. Nawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Hindi na tayo nagdadasal, hindi na tayo nagsisimba. Ano yan? Si Lord, available lang sa buhay natin pag meron tayong kailangan. Pag nakuha na natin kailangan natin, babay na Lord. Hindi. Kailangan, mas makita ng Diyos na yung kagalakan nag-i-increase sa atin kahit, yan naman tipong nakasalubong mo isang tao nakangiti, hindi mo alam, bigat pala lang problema. Kasi nga, dahil nandun yung joy ni God. Meron naman tao nakasalubong mo, ang ganda ng ayos, naka-makeup, no? Parang mamayaman, iyayaman. Hindi pala, punong-puno ng problema. Ay, no, sorry ba, baliktad pala. No? Meron ko naman nakitang tao, simple lang. Pero, di ba, mabigat ang kalooban. Our eyes is the window of our soul. Makikita sa mga mata natin ang kagalakan ng Diyos. Amen. Kailangan lang talaga na tayo ay magkaroon ng connection sa Panginoon. Hayaan natin bisitahin tayo everyday, no? At tayo, bumisita. Pag dumating na yung time na nandun na yung puso natin sa mabuting balita, tayo magbisita. And of course, sa pagbisita sa atin ng salita ng Diyos, there's a joy, ipamalita, ipamahagi, i-share ang gospel. I-share, no? Sa timeline mo, sa group chat nyo, huwag mo ikahiya. Para naman na, malay mo, may Facebook friends ka na malungkot. And narinig niya ang mabuting balita. Magli-lift yung spirit niya. At tagamit ka ng Diyos. Natupad pa yung Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. Amen. So, nagpuri ang Panginoon, ang Mama Mary. Nung, di ba, kumanta pa nga siya nung awit ng pagpupuri ni Maria. Amen. Actually, ang gospel ngayon, 2 Pero kinuha ko na lang yung mas maraming reflection. Ang gospel talaga ngayon, 2. Yan, tungkol nga sa ang pagpupuri ni Maria kay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, tsaka ang awit ng papuri ni Maria. Lucas chapter 1 verses 39 to 37. At meron pang isa, Lucas chapter 1 verses 26 to 38. Tungkol naman to sa ipinahayagang panganganak kay Jesus. At saka meron pang isa, Mateo chapter 18 verses 12 to 14, yung ang talinghaga na nawawalang tupa. Pero kinuha ko na lang yung kasi mas marami nag-reflect dito Yun nga, yung sa pagpupuri, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Kasi maraming pwede natin bigyan ng reflection sa buhay natin. Chine-check pala tayo ni Lord, no? Check. May peace of mind? Check. Nagpatawad na ba? Check. Nagdadasal ba? Check. Papasalamat ba? Check. Mahingi ba na tayo? Binibisita tayo ng Panginoon. Kaya dapat lagi tayong handa para kunin man tayo ni Lord anytime. Jesus will come anytime. Ready tayo. Ready po tayo. Amen. Nawa, napagnilaya natin, no? Mapagnilaya natin ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth na ang mensahe talaga is magkaroon tayo ng kagalakan sa salita ng Panginoon. Huwag tayong malungkot, huwag tayong mawalang pag-asa. Of course, as tao, natutunan ng problema. Walang taong walang problema. Kahit sino may problema. Kahit pinakamayaman ka, may problema ka pa rin. Ang mahalaga, nabubuhay tayo sa mundo na may kagalakan, mapupuri, paglilingkod sa Diyos. Kasi, si Mama Mary, dinala niya si Kristo sa atin Kaya dapat, magtanggapin natin si Jesus. At dalhin din natin si Jesus sa iba. Hindi pwedeng manatili lamang sa atin yun. Amen.
At sa pagdadala natin sa Panginoong Jesus, may kagalakan, may pagpupuri, may kapayapaan, may doon yung pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Paghandaan natin na ang ating pananampalataya bilang Katoliko ay makita sa atin si Maria, si Elizabeth, of course, yung mga dinadala nilang baby, no? Si Juan Bautista, ang Panginoong Jesus. Upang sa ganon, tayo din, magdalang tao, na kamukha ni Elizabeth, ni Maria, na idinadala natin ay yung spiritual na bunga ng pag-ibig ng Diyos. Spiritual na bunga ng banal na Espiritu. Yung bang nagbe-bear ka sa puso mo ng pag-ibig, ng kapayapaan, upang sa ganon, yung kagalakan, kahit anong mangyari sa ating buhay, mawala man ang tao, ang pangyayari, ang material na bagay, puno pa rin tayo ng pagpupuri at kagalakan, kamukha ni Job, na bagamat nasa kanya ang lahat, nawala, pero patuloy pa rin siyang nagpuri sa Panginoon at nagpasalamat. Amen. Ano man ang bagay na gagawin natin sa Panginoon, ibabalik niya ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Patuloy lang nating purihin ang Panginoon, ibigin, pasalamatan. At tayo ay magiging ilaw ng mundong ito sa pananampalataya. Nagkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, maraming pong salamat sa patuloy mong pagbibigay ng sign na kami ay dapat magalak sa bawat araw na ipinagkakaloob mo. Sapagkat, Panginoon, ang araw na ito ay dapat mapuno ng kagalakan kahit maraming mga bagay na pwede maging reason para kami malungkot. Pero ang bawat pagtibok ng aming puso, pagkurap ng aming mga mata, bawat pagtagak ng aming pawis, pagpupuri, pagpasalamat sa iyo. Nawa, Panginoon, lagi namin itanim sa aming isipan na ikaw ay isang Diyos na karapat dapat purihin, na karapat dapat bigyan at kunan ng kagalakan, bigyan ng kagalakan sa aming mga pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko na ang bawat isa ay maging isang Maria na may kababaang loob na sumusunod sa iyong kalooban. Panginoon, dalangin ng bawat isa na batid mo ang bawat burden sa puso namin, Panginoon. Ang physical namin karamdaman, alam mo na hihirapan kami physical. Pero sa pangalan ng Panginoong Jesus, nahangkin namin ang kagalingan. Ang Panginoong Jesus, hayaan mong may kababaang loob na humihin kami ng kagalingan spiritually sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ano man ang pinagdadaan namin sa oras na ito, patuloy pa rin kami magpuri at magpasalamat sa iyo. Idinadalangin ko din ang buong mundo, ang mga kaguluhan, ang giyera, ang pagkabahagi, ang lahat ng tao sa mundo. Dalangin ko, Panginoon, na matagpuan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kagalakan, upang ikaw ay mabigyan, papuri. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat nakakarinig ng live na ito, ng gospel na ito, just the gospel na touch them, O Lord. Touch them. Na huwag wala ng pag-asa, na may galak sa bawat problema, na may galak sa bawat karamdaman, na may galak sa puso ng bawat nilalang mo. Hanggat ikaw ay nasa puso namin, ang kagalakan ay hindi matatapos hanggang kamatayan, hanggang sa kabilang buhay kung saan ikaw ay naghihintay upang i-welcome kami ng may kagalakan. Pagdasal natin sa Diyos ang mga bagay na
ninanakawan tayo ng kagalakan. At palitan ito, ng kapayapaan. Batid ang Diyos, ang nasa isip mo ngayon, ang naisip, pangarap mo sa buhay. Ngunit hayaan natin na ang kalooban ng Panginoon ang makapangyari. At hindi ang kalooban natin. Hayaan natin na lumapit tayo sa Diyos na may kababaang loob. Hayaan natin lumapit tayo sa Diyos ng may pag-ibig at pagpapasakop sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Patuloy mong patibayan ang Facebook Live nito, ang Word of God Daily Gospel. Ang iyong lingkod ay patuloy mong hipuin, patawarin, bigyan ng karunungan upang magamit mo bilang instrumento lamang ang pagpapahayag ng iyong mabuting. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para masalangit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at tatawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Sa kanamat na anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, napakabuti po ng Diyos, no? Sa ating buhay, sa ating sa ating buhay. Sino tayo para bisitahin ang mabuting balita? Sino tayo? Pero salamat. Yung sino tayo, yun ang pinakamahalagang nilikha ng Diyos. Yung tao. Kaya hindi lang tayo basta sino-sino. Mahalaga tayo sa Diyos. Mahalaga ka. Mahalaga ako. Kung palagay mo wala nang nagmamahal sa'yo, hindi totoo yan. Mahal ka ng Diyos. Ikaw mahal na mahal ka niya. Hindi ka man mahal ng kapwa mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng best friend mo, kahit sino. Wala ka mang mga bagay na mga magagandang sasakyan, bahay, mga material na bagay. Ang katotohanan, nandiyan ng Diyos para ibigay, isupply lahat ng meron tayo dapat. But of course, we have to seek first the kingdom of God. Amen. So muli, inibitahan ko po kayo na manood, makinig ng Word of God Daily Gospel Monday to Saturday alas 6 ng gabi. So minsan nagbabago lang ako ng oras kapag may lakad o may gagawin, no? So, pag Sunday naman po, alas 6 ng umaga. Okay? At minsan po, meron po akong guest preacher sa iba't ibang lugar. In-invite ko po sila, no? Pero ngayon kasing December, maraming busy na preachers eh. Kaya sumisingit lang ako sa schedule nila. So, ito po yung listahan ng mga preachers sa month of December. Ayan. Yung iba, hindi pa tumutugon, mga busy pa. But anyway, in Jesus' name, sana sila'y tumugon sa panawagan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos naman ang tumawag, hindi naman si Sister Angelica. Okay. So, ngayon po ay kahapon, no? December 11. Ang naging guest ko po ay si Brother Noel Sibal. Alas 8 ng gabi kami nag-live. Mapapanood niyo po yan. Replay sa Facebook account ko, sa timeline ko, no? At ngayon nga po, December 12, ang inyong lingkod, ang ginamit ng Diyos para mag-reflect. Ginamit ng reflection. At bukas, ang ipagkakaloob ni Lord, ang December 13, Wednesday, si Brother Reynaldo Tan, alas 6 ng gabi. Siya naman po magbibigay ng reflection. Of course, ang mga sumunod pa, December 14, Thursday Gospel, Brother Toti Golingko, 9 ng gabi. Of course, December 19, Tuesday, Brother Francis, alas 6 ng gabi. December 22, Friday, Gospel, Brother George Menjoro, alas 6 ng gabi. December 26, Tuesday, Brother Bong Mangabat, alas 6 ng gabi. December 27, Wednesday, Sister Angelica Guevara, alas 2 ng hapon. Kasi sa ibang bansa to eh. So, iba yung oras niya sa oras natin. So, siya na lang nag-adjust. Sabi ko, mga bandang hapon daw yan, pwede siya 2 p.m. Maaaring umaga sa kanila daw. Hindi ko alam kung anong ilang oras ang diferensya ng kanilang time sa atin. I guess saan ba siya? I think sa Canada siya, no? Si Sister Angelica Guevara. And of course, sa December 29, Friday, Gospel,
si Brother Jerry na dati ng Life Watch, alas 6 ng gabi. Amen. Isa itong lingkod ng Diyos, no? Nagkakasaot ng mga sinasapian ng demonyo. Pagdating sa mga demonyong usapan, si Brother Jerry ang kailangan. Amen. So sana po, since nagkakaroon naman po tayo ang Word of God ng mga guest preacher, magkaroon din tayo ng desire na makarinig, no? Anyway, pag wala naman sila, minsan kasi nagkakataon na bigla na lang merong emergency, lagi naman pong handa ang yung abang lingkod na mag-replace para sa gospel. Amen. So, muli, maraming pong salamat. At nawa, na-bless po tayo sa mabuting balita. Amen. And ako lolobin ng Diyos na ipagkaloob ang bukas, no? Ayun, sama-sama po tayo. Hanapin natin na bibisitahan tayo bukas ni Lord. December 30, 2023. Wednesday Gospel. At tayo ba'y handa na tanggapin siya? Kompleto na, no? May pagkain spiritual na, may magsasalita na, may Bible na, may internet na. Amen! Magpabisita tayo kung makatok ang Diyos sa ating mga puso. Para dumating yung time, tayo na yung mismong mag-uusang bibisita sa salita ng Panginoon. Tayo na yung magbibigay ng time, schedule. Para sa ganun, maramdaman natin na ang Diyos yung salita ng Diyos nagbibigay ng galak. So, sabi nga ito yung tinatawag na spiritual, fighting spirit. Ayun, yung pagod na yung katawan mong physical, sa kakaisip ng trabaho. Pero, dahil nga sa salita ng Diyos, nandun yung joy. Nandun yung joy, no? Kanta nga tayo. Mag-play tayo ng Christmas song na may joy. Since ang usapan naman ngayon ay joy at kagalakan. Amen? Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and let God and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men, let songs and from fields and floods, from hills and plains, breaking the sounding joy, breaking the sounding joy. Merry days, breaking the sounding joy. No more sins and sorrows grow, no thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For us the curse is gone, for us the curse is gone, for our heads shall rise, the curse is gone. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His So, let's have joy. In the name of Jesus, at lahat ng gagawin natin ngayong araw na ito, gawin natin na may kagalakan, na may pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Maraming pong salamat, and to God be the glory.